Samantala, hihigpitan na ng COMELEC ang mga social media influencers sa pag-endorso ng mga politiko para po masigurong walang mangyayaring pag-abuso. At para naman sa mga influencer na kumakandidato rin, ang social media platform na umanong bahalang mag-regulate sa kanila. Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Dahil sa social media, hindi na lang mga artista ang kinukuha ng mga politiko ngayon para mag-endorso sa kanila, kundi maging mga kilalang influencer. Kaya para magkasigurong walang pag-abuso na mangyayari, hihigpitan na rin sila ng Commission on Elections. Binigyan namin ng authority ang ating pong committee sa Contra-Gay upang i-push na yung kanilang nagiging suggestion na yung mga influencer at saka yung mga talents or artists na mag-i-endorse ng kandidato kung paano namin sila pwede na i-presume na nabayaran ng mga kandidato or political party. Ayaw tanggapin ng COMELEC ang depensa na donasyon ang endorsement sa kandidato o isang political party. Kung may kontrata, dapat makita umano ito ng poll body. Wala naman pong problema sa kasalukuyan. Kahit naman po kampanya, wala rin tayong problema. Hindi naman natin sila pipigilan. Ang sinasabi lang natin ay anong extent yung usapan nila. May kontrata ba sila? Yan bang kontrata dapat sinasabit sa amin? Kasi yung kontrata kasi sa mga istasyon ng radyo, telebisyon, kahit sa dyaryo, sinasabit sa amin. Para naman sa mga influencer na kumakandidato rin, ang social media platform na umano ang bahalang mag-regulate sa kanila. Tuwing matatapos ang halalan, ang mga kumakandidato obligadong magsumite ng Statement of Campaign Contribution and Expenditure sa COMELEC. Dito makikita kung sobra-sobra ang kanilang ginasto sa pangangampanya. Batay sa nakasaad sa election law, 10 piso lang kada botante ang pwedeng gastusin ng isang kumakandidato para sa pagkapresidente at vice-presidente. 3 piso naman para sa iba pang kandidato na may kinaaanibang political party at 5 piso kung independent candidate. Dahil naman sa naglipa na ngayong election survey, pinag-aaralan ng legal team ng COMELEC kung nakasusunod ang mga ito sa guidelines na itinakda ng Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa mga survey, dapat sinasabi kung sino ang nagkomisyon nito, saan galing ang respondents at ginamit na scientific method. Again, hindi kami against sa surveys. Ito ay constitutional, sabi ng Supreme Court. Pero tingnan lang natin kung paano naaabuso nito at naiimpluwensyahan ito yung pagboto at pag-iisip ng mga kababayan natin. Hindi naman din masama na impluwensyahan ang kanilang desisyon, lalo't ito ay sa tama. Pero tanong, tunay ba yung result na pinapakita sa atin? At the same time, sino nga ang mga nagbayad o nag-commission ito at magkano? Kung kandidato o political party ang nagkomisyon, paalala ng COMELEC, dapat masama ito sa SOSE. Git ng opisyal, gusto lang nilang gawing patas ang kampanya para sa lahat ng kandidato, may pera man ito o wala. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.